Hello, magandang umaga po. Ako po si Roswell Periol ng Rap Game Farm dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Welcome back mga kayami! Welcome back to my YouTube channel! Muli po tayo nagbabalik para po sa panibagong content. Andito po tayo ngayon sa Rap Game Farm na matatagpuan po dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So for this content mga kayami, magkakaroon po tayo ng short interview kay Boss Roswell Periol. And of course, hindi mawawala yung pagpapakita po ng mga linyada ng mga manok. Of course, hindi po tayo nag-iisa. Lagi po nating kasama ang Team Boss Boy. Yahoo! Kasama po natin si Win Castro, ang aking kuya at ang aking mentor. Yo! Ayan, of course, nandito rin po si iVlog mo to. iVlog mo to at saka po Kuya Bo. Subscribe. Ayan. So shout out din po sa mga hindi po natin kasama na si Kuya Rancy Vlogs at saka po si Kaloy TV. So bago po natin simulan yung ating vlog mga kayami, baka naman po pwede pong pasubscribe ng ating channel. So wag na po nating patagalin pa, ipapakita ko na po agad-agad ang mga manok. In 3, 2, 1... So finally, andito na naman po tayo sa panibagong content mga kapausbong. Andito po tayo ngayon sa Rap Game Farm. Of course, kasama po natin si Boss Raf Periol. Kung natin umpisan, syempre ipakikilala ko muna yung member ng Team Pausbong. Pero kulang kami ng dalawa eh. Shoutout na lang sa dalawa namin kasama. Si Rancy Vlog at si Kaloy TV. Siyempre, ang mga nandito, laging presents. Unahin na natin ang babae. Ito si Yams TV. Yams TV, mga kayami. Medyo nininervyos ngayon lang ako umupo sa interview. Ayan. At siyempre, nandito rin si presenting the mentor, Win Castro. Yo, what's up? Win Castro. Pa-subscribe. At siyempre, lagi na natin makakasama to sa tuwing may visit tayo sa mga farm. Yan, nandito rin si Melbert. Yan. Melbert Flores po ng Herbox TV. Simulan na natin, pero syempre bago tayo magsimula, alamin muna natin yung pinaka-profile ni Sir Rap. Ako pala po si Rap Periol ng San Jose del Monte, Bulacan, mga idol. Ang tanong, saan ba nagsimula ang Rap Game Farm? Simula po yung Rap Game Farm is nung 2014. You know? Yan ay, tinayo ko po yung Rap Game Farm noong 2014, you know. Tapos yun, bumili po tayo ng mga bloodline sa iba't ibang farm. Nung medyo nakikilala na po tayo, nag-import na rin sa ibang bansa. Anong mga bloodline sir meron kayo dito na pinaka-the best para sa inyo? Yung ating John Bishop Kelso, Gilmore, tsaka yung Bulik. Yun. Yung bloodline ng Bulik yung laman? Yung laman ng yung talagang original na bloodline ko ng Bulik, yung Calidom. Saan po yung Calidom po natin nanggaling? Yung Calidom ko naman nanggaling sa nanggaling sa kaibigan ko, nanggaling sa California. May dala siya dito tapos ibinigay niya sa akin yung anak ng original niya galing sa Amerika. Yung Bukod sa sir, bukod sa Calidom, ano pa yung mga linyada mo na galing galing ibang bansa yung in-import mo? Yung mga in-import ko medyo madumi-dumi. Kasi
Kagaya ng 20 Grand Kelso, yan o dyan, Bishop Kelso, Gilmore, Sweaters yan. Mga galing kasi ibang bansa yan. Mga local sir, kanino ka naman kumukuha no sir? Sa mga local naman, ako talagang pili ko rin lang naman yung kinukuha ko rito. Kagaya kay Atty. Abella, yan. Kay Boyet Season, tapos si Art Lopez, tapos si, ano ito? Yung kay Mayor Ret Angara nakakuha rin tayo dun, kaya lang hindi ko masyadong pinadami. Yung mga puti nyo, sir, ang 10 bloodline po yan. Yung bloodline ng puti ko dito, galing kay kay General Dilo-Dilo ng Zamboanga. So, bali Zamboanga White kung tawagin? Hindi ko alam basta sabi niya sa akin white claret daw yun. White claret. Mas meron pa siya dito, mas maraming nakikita ko, yung mga golden sweater. Golden ba yan, sir, o 24? Hindi. Mga pula? Ano yan? Dink yan. Ding. Oo, mga dink yan. Ano sir, yung nag-umpisa ka dito sa farm to, talagang biglaan na ganito nakalaki oh. Nag-umpisa tayo, sir. Nag-umpisa ako ng 2010. Sa gilid na ako ng kalsada sa Novaliches. Ibig sabihin, backyard lang tayo. Backyard lang po talaga ako. Ako po ay isang nangarap lang na mag-alaga ng manok kasi passion ko yan. Kumbaga, aliw-aliwan ko lang kasi nakakatanggas talaga ng stress yan. Oo, yun. Kaya nagsimula ako magmanok. Pero nabanggit nyo kanina, sir, dalawa yung farm ninyo. Dito rin po sa San Jose del Monte. Oo, dalawa po yung farm ko is yung laging na-interview sa akin, doon yung sa kabila. Kaya lang hindi ko kayo sinama dahil pangit pa yung damo ron. Ma-estimate po nyo ilan po ang tipi na meron kayo dito. Ito lang sa farm na po na to. Yung sa farm ko na to, mga 300 plus na tipi. Dami din ano. Dami. Punong-puno talaga. Tsaka ang ganda lang dito sa farm kasi puro puno, malilim. Malilim. Ano ba mas prepare mo sir, yung may mga puno o yung walang puno? Mas maganda yung mas maganda sa totoo lang, mas maganda yung walang puno. Para sa'yo sir? Tapos para sa manok. Pero kung para kasama sa kagaya sa may-ari, kailangan maraming puno para malamig. Kasi mas maganda rin kasi pag wala masyadong puno, sabi ng mga napuntahan namin ibang farm, mas lalakas daw talaga ang manok. Mas matibay. Mas matibay ganun pala. talaga. Mga baka na Habang mas lalaki. naiinitan sila, habang nauulanan sila, mas tumitibay yung manok. Totoo yun, tumitibay sila. Palang sa panahon kasi pag walang mga puno. Oo. Sa ano nyo sir, dito sa farm nyo, ano yung pinaka-signature line nyo ngayon dito sir? Ako, signature line ko halos naman lahat ng bloodline dito. Pero sa totoo lang, ang ginagamit ko talaga halos na yung mga common dito sa akin is yung Gilmore, John Bishop, tsaka yung Bulik. Silang tatlo. Ito ako yung nangarap, alam mo, nangarap ako nung una, is yun nga, puro sweater lang. Pero nung napanood ko yung isang interview ng ng isang sikat na breeder na nasa Amerika din, yung daw sweater kasi is, yan daw ay ginawa parang commercial lang sa mga tao. Pambenta. Oo, pambenta lang. Pero kung talagang gusto mo ng magandang bloodline, yung mga old bloodline. Kaya meron tayo ng mga old bloodline. Kaya pala napasok kayo ng Gilmore, sir, ano? Oo. Claret. Ang Claret, mga matatagal na bloodline na po yan. Halos dekada na po yan. Ano na yan? Tsaka yung Claret, sir, bihira yung meron yan. Opo. Na mga original. Halos crosses na Process talaga. na. Oo. Magugulat ka, may Claret na matangkad. Wala namang Claret na matangkad eh. Hindi, Halos sakto lang. medium lang. Napakaganda ng Claret yun. Oo, Claret yun. Talagang buong pagkakalaret niya. Yung kulay, yung paa, yung palong niya. Talaga unang tingin mo pa lang, Claret na agad eh. Hindi ko original pa to na hindi pa nahahaluan ng ibang bloodline. Galing pa ba ito ibang bansa, sir? Yung una, galing yan sa kay Sir Art Lopez na 1 taon ako naghintay ng bloodline para makuha ko yung sinasabi niyang pinaano niya, in-inbreed niya. Tapos yun, may kaibigan din ako dito sa Pilipinas na isa, na si parang Ronnie. Binigyan din naman niya ako ng Grip and Claret na lalaki. Yun, pinag-breed ko sila. Tapos yun, si Doc Elmo Goyoso nagpadala sa akin ng imported na Claret, mismo galing sa Amerika. Yun ang pinag-breed ko. Kaya kumbaga tatlong breed na yun. Tatlong Claret na. Straight breeding na ng Claret yun. Kaya kumbaga, para sa akin, yun yung sinasabi kong puro. Pero may nakita rin ako, boss, na mga grays. Saka parang may mga itim ka rin na manok. Yung gray ko naman, yan ay nanggaling, binili ko talaga yan kay Lance De La Torre. Nung nagsisimula pa lang tayo. Kaya nagpasama ko sa isang kaibigan ko, kay Sandy Sagundo, ng Bacolod para medyo maka-discount tayo. Kailan sila, medyo mabigat ang presyo ng kailan sila. Totoo yan, 200,000 isang peraso. Totoo yan. Di ba Totoo meron yan. tayo napuntang isang farm, di ba? 100,000. 100,000. Mga black ko naman yan, kaling din kay Lance yan. Tawag doon, yung brass back. Brass back. Oo, brass back. Ang brass back ko naman, medyo bago pa lang sa akin ngayon yan. Hindi ko pa nasusubukan. Hindi ko pa nasubukan. Yung tanong ko lang, sir, kasi iba na pupuntahan namin,
tanong ko, pure breeding ba kayo o umaakit din kayo sa entablado? Ako naman po sa totoo lang, kaya naman tayo nakilala. Although kilala naman ako sa Santa Monica. Kasi simula ng 2008 is nandiyan ako sa Santa Monica. Ako nakilala rin naman ako sa WPC, sa LGBA. Alam mo naman ang LGBA, kay Fresh Crisostomo. Kung gaano kasikat yan. Sikat talaga yan. Hindi ka makakapasok sa LGBA kung hindi ka rin kilala. Kung walang magre-recommenda sa iyo, hindi ka rin tatanggapin nila. Ganon sa LGBA. Ganon kahirap pumasok sa LGBA. Kaya ako yun sinasabi ko sa lahat ng mga gusto mag-breed. Kung talagang gusto nila sumikat, sila sa gitnaan. Yun yung number 1. Number 1 po talaga. Oo, number 1 yun. May mga namit tayo na yung iba, straight breeding lang talaga sila for commercial lang sila. Yung iba naman more on umaakit sa entablado talaga. Yung iba, same. Magka-combine. So si Sir, combination siya ng breeding saka dumidig. Saka ako, Sir, hindi naman ako talaga dati nagbibenta. Hindi ako nagbibenta. Talagang sa totoo lang, simula na ako kinangarap magmanok, mag-alaga ng mga manok, hindi po ako nagbibenta. Kumbaga talagang kahit ako hobby, pang sarili ko lang yun. Ganun lang ako. Kaya kumbaga, pero nakilala nila ako, siyempre naman, kailangan natin mag-out. Madami na rin yung produce mo, Sir, no? Oo, sa totoo lang. Totoo yan. Mabigat na rin sa yun, sa maintenance. Totoo, masakit sa bulsa. Magkano naman po yung mga stag nyo dito na pang-out, sir, kung sakasakaling mag-out kayo? Sa mga stag ko dito, although ngayong taon na ako talaga nagbenta ng manok. Ang stag ko dito ay 7,000. Ay, yung mga pang-materialis, Sir. Yung pang-materialis ko talaga medyo masakit-sakit. Kasi materialis. Oo, iba. Meron ka pang yung pang-materialis mo ba yun, Sir, yung nag-viral sa TikTok, yung marami nagbasa yun? 50,000 Ay, yung bulik yun. Kasi alam nyo, kung bakit naman ganun kataas yung aking bulik, alam nyo kung bakit. Talagang pinaghirapan ko ng ilang taon yan. Na talagang i-breed ko hanggang sa nakuha ko yung magandang Yung tamang kombinasyon. Oo, tamang kombinasyon. Kumbaga, wala naman akong ibang tinimpla dyan kundi sila lang. Ngayon, sa akin naman walang problema. Kahit ako iba sila, yun ang presyo ko, wala silang mga gawa. Kaya nga, ang pinaghirapan, mahirap ibenta. Yun. Parang bentang ayaw kung tawag po ng iba. Oo. Kasi maganda rin kasi pare, real talk it's not about yung price It's all about yung value na ginawa mo na ilang taon mong ginawa. Bakit mo ibababa kung alam mo naman sa tingin mo is yung value niya napakataas? Sa tagal ba naman ng panahon mo ginugol, oras panahon patuka bago mo maibenta ng mababa, parang hirap naman pakawalan yun, sir, di ba? Yung sa akin naman ang tryo ko dito, talaga sa totoo lang, 55. 25. Oo. Pero yung bulik namin, kaya medyo mahal yun. Sa totoo lang, 100,000 yun. Talagang pinaghirapan ko yan. Talagang ilang beses ko yung ibinalik. Ngayon, nasa tao naman yun kung gusto nila o ayaw nila. Nakakaintindi ka sir, merong hindi, di ba? Totoo yan. Pag nakakaintindi ka, walang mahalaga yung price Pag-iipunan mo talaga, tulad ng Lancy de la Torre natin sir, di ba? Napakataas ang presyo. Oo. Bakit may bumibili? Kasi po, maganda yung labas ng mga manok. Kailangan din kasi sa mundo na kahit lang sa anong larangan sa buhay natin, minsan kailangan mo sumubok. Kasi pag hindi ka hanggang doon ka lang. Totoo yan. Kailangan mo lumabas sa comfort zone mo na, kunwari, ito, may nagpapakita ng isang produkto na napakamahal. Sasabihin mo, ang mahal. Pero hindi mo alam, yung mahal pala yun pala yung magpapaangat sa'yo at doon ka makikilala talaga. Saka marami na rin yata kumuha sa inyo ng ganun, sir, di ba? Madami na rin po nakakuha sa akin. Kumbaga talagang marami na rin nagtiwala sa atin. Pero karamihan taga ibang bansa. Kasi nga, yun ang mga kung tawagin Hindi, sila yung may pambili. They are risk taker. Risk taker sila. Diba? Dito kasi medyo, ang ugali kasi ng Pilipino kasi is play safe. Kumbaga, ito na lang muna. Usually, yung mga pumupunta dito, ano yung unang-unang hinahanap sa isa? Yung kinukuha sa akin talagang, alam niyo naman yan, yung bulik talaga. Bulik talaga. Bulik, Gilmore, tsaka John Bishop. Napunta na, puro bulik. Ano ba ang talaga? Ano ba talaga? Maraming may gusto sa bulik ngayon Yun yung yun yung hindi mahirap sagutin din talaga yung kung bakit yun ang gusto ng tao. Kasi alam niyo kung bakit dati pinakamahinang kulay ang bulik. Lease lang sir po ba sir? Ilan taon nyo lang hawak? Simula na ako yung nag-breed 2014, bago pa lang sila noon, talagang gumagamit na ako ng produkto nila. Tapos ngayon, pumirma ako ng kontrata sa kanila, parang 3 taon na. Magiging 3 taon na. Kumbaga sila talaga yung nagtiwala talaga. Oo, sila nagtiwala. Hindi ako iniwan. Tsaka tagang napakabait ng mga Kings Lab.
family, ano. Baka naman. Paano kayo magkondisyon ng manok? Sa kondisyon naman hindi naman kailangan masyadong hindi yan Halos isa lang naman ang estilo ng paghahanda. Ang mga interesado, sir, na mag-avail ng mga manok po ninyo dito, paano po kayo kukontakin? Sa mga mga customer naman natin, yung mga gusto makabil ng aking mga manok, sa ngayon ipagpasensyahan nyo muna. Baka Talaga naubos. Ubos. Sold out talaga. pero kailan nila malalaman na open kayo ulit para Next year na ulit. Pang ano mo lang to ngayon, sir? Pang sarili ko na lang talaga to. Oo. Pero dami niyan, sir, ha? Ang dami. Hindi, konti lang yan, sir. Konti lang to. Yan ay mga broodcock na halos yung mga naiwan dito. Tsaka yung mga future broodcock. Pagdating sa breeding, sir, anong ginagamit mo para, sir? Ano yung breeding? Battery cage o yung pen type. pen type? Pag Pen type ako. Pen type. Pen type. Kasi matrabaho yung yung battery. Nag-battery din ako dati, kaya lang medyo nahihirapan ako kasi ako mismo yung nag-abroad Hindi naman yung tao ko. Yun yung Mga old. ilang inahin po ang sala nyo sa isang tandang na usually ginagamit ko. Sa akin, sa isang pinakamataas sa akin, 10 pulit 10 pulit nilalagay ko kasi para bultuhan agad. ano na, Oo. para dahanan. Oo, ganun lang yun. Ano, sir? May ano, pure to pure yung ano mo nun? O may halo na... Meron akong two-way, meron akong straight, ganun. Kasi pero ginagamit ko pang sarili ko yung mga straight. Kasi pwede kong gawing materyales, ganun. May tanong lang ako, sir, kasi may debate minsan sa breeding. Maganda po ba ang crosses na inahin two-way sa pure na tandang? Pwede rin naman, two-way, tapos straight, pwede yan okay rin naman yung three-way lalabas doon, di ba? Crosses na lalabas doon. Pero sa akin kasi halos, ang inano ko nito, straight. Balik sa nanay, balik sa tatay. Anong pinakasukat, sir, timbang ng manok natin? Is yung kagaya may sukat kami sa paa. Tapos yung timbang namin kailangan 18, 19 lang. Pare-pares talaga. Standard talaga yun. Standard ba Oo. talaga standard na 191? Hindi, para hindi ko makabangga yung mga ibang kwan. Yung mga malulunod. Mahihirapan sila magpares ng mga manok mo doon. Ang mga yung sukat na yun, technique din pala yan para hindi mo 1.7 mas maganda. Tsaka puro ano, sir, siguro, sir, mahilig ka sa Picom. Hindi rin, conforme kasi ang alam mo, sa totoo lang, ang nagturo sa akin si Sir Art Lopez sa breeding. Sa totoo lang, nung ako nagsisimula na mag-breed, talagang kinukulit ko siya. Sir, ano ba yung dapat mo i-cross ganito? Ang sabi niya sa akin, kung gusto mong palabas ng puro Picom, ipaasawa mo doon sa babae, puro Picom din lalaki. Kung gusto mo yung palabas sa puro straight com po yung hanapin mo. Para lalabas sila pare-parehas. Puro nakikita ko puro Picom. Oo, Ano ayun ba yan. purpose nyo, sir? Yung Picom sa straight com para malaman ng mga viewers natin galing sa inyo. Hindi, yung mga Picom kasi, pag pinungusan mo yan, is gwapo. Mas po. Maliit yung ulo. Pero pag yung mga straight com kasi, talagang malalaki ulo niyan. Dahil malaki yung din sa ulo, taas niya. Sa tibay at sa tibay, mas maganda yung straight com. May impact din ba sa health yung mga palong nila, sir? Oo naman, kasi doon na pupunta yung sustansya na sa palong Kaya nga sabi sa akin, pag daw ang manok ay maganda ng katawan, kailangan pungusan mo na yung mga sustansya ng pagkain na napupunta sa palong niya, napupunta na sa katawan niya. Siguro, hindi natin masyadong tatagalan, sir. Yan sa mga nagsisimula pa lang. Yung katulad sa'yo, sinabi mo kanina yung nangangarap pa lang na gustong magkaroon ng sariling farm na katulad din, sir. Ano yung magandang ipayo natin, sir? Yung magandang tanong yun, sir. Alam mo kung bakit. Marami din nagtatanong sa akin kasi sa account ko kung paano magsimula yung mga bago. Kasi ito yung payo ko sa mga idol natin, sa mga idol. Mga nag-idol sa atin. Kung kayo po ay gusto nyo magsimula ng pagmamanok, yun lang yung masabi ko, magsimula kayo sa tama. Kumbaga, sa madaling salita, bumili kayo ng materyales na maayos. Kasi, magsisimula ka sa hindi magandang materyales, sayang yung pera mo. Alam niyo ba? Kasi, sa totoo lang, ang gastos siya ni isa Mag-alaga ka ng native, mag-alaga ka ng Texas, isang pagkain yan. Sabi nung iba, mas maganda raw ang handa ng backyard kasi nga alagang-alaga. Paano may ibabangga yung kumpleto para facilities yung mga big time? Matang yung tsamba Sa totoo lang, tsamba lang. Baga nagkataon lang. Nagkataon lang na tagang malas sila. Sino ba yung mga nagkataon mga big? May mga pera. Bakit talagang factor pag magandang materyales, mas hindi naman sinasabing lagi, pero mas mataas ang percentage na
umaangat talaga. Totoo yan. Kung ikaw ay mangangarap na rin lang, kailangan doon sa mataas. Lubos-lubosin mo na. Oo, sa mataas na. Kasi talaga kapag ganito kalaki yung ginagalawan nila eh. Malaking bagay na. Malaking bagay. Kahit na nagsisimula ka pa lang, kahit na backyard ka pa lang, dapat magsimula ka na sa tama. So tama. Bumili ka ng magandang materyales. Oo. Huwag natin siyang tipirin kasi kumbaga ang tawag natin dyan is investment na talaga. Totoo yan. Pero mapapansin mo sa gasa manok na sir, lahat healthy. Yung isa sukat, uniform. Talagang alam mong magaling mag-breed. Kasi sa breeding lang, saludo ka agad. Ito yung pinagsimulan ko ng John Bishop Kelso. Ayan. Kita nyo naman, oh. Ang gulang na. Sobrang laki na. Yan talaga yung, yung materialis ko na John Bishop Kelso. Ito naman po ang aking GM Fantastic Dome na na-avail natin kay Attorney June Mendoza. Ito. JM Fantastic. Sabi siya kinakras ka? Ako, tinanay kong i-cross yan sa Mangyan Dome. Yan, maganda naman yung resulta. Talagang nasatisfy ako sa nilabas na anak niya. Yan ang aking dome. Papakita ko naman sa inyo ang aking Cecil Davis Kelso na anak naman yan. Anak yan ng imported na galing kay Doc Elmo Gayoso ng Sky King Game Farm. Yan. Nagbigay sa atin ng magandang karangalan. Bishop Kelso sa Cecil Davis Kelso. Two-way yan. Pero straight Kelso. Ang aking binabae, 50-50 yan. 50 na imported na Gilmore na binabae, tapos yung nanay niya na ay John Bishop Kelso. Ang next season niya, papadamihin natin yan para yung mga nagtatanong sa akin ng mga binabae ito, may papalabas na po tayo ng talagang subok na. Authentic yan mga idol. Ang hirap mag-vlog mga kayami. Kailangan tumutuwad-tuwad ka talaga. Ito naman mga idol, ay papakita ko naman sa inyo yung aking anak ng JC Allen, galing kay JC Allen sa Amerika. Kaya lang sobrang salbahe. Ito yung anak niya, yung 20 Grand Kelso sa John Bishop Kelso. Yung galing kay JC Allen yung 20 Grand Kelso. Wow, ang gwapo niyan. Nagano kong gwapo, aking imported na yan. Yun, pogi. Itong bulto katawan mga kayami. Yung ating yung aking Doc Halsey Gray na galing, ang nanay naman yan at saka tatay galing kay Lance De La Torre mga idol. Yan po, yung nabil natin sa kanya nung 2017. Ito mga idol, papakita ko rin po sa inyo yung aking yung source din ng isang Kelso ko, yung old bloodline niya na radio. Yan, ito. Yan po ay galing din sa Amerika kay Doc Elmo Gayoso, pinadala dito sa akin sa Pilipinas para siyempre, alam niyo naman yung kailangan natin makapag-upgrade ng iba-ibang bloodline ng Kelso para po mas maganda, mas matibay kasi yung yung pundasyon, kumbaga. Matanda na yan, kuya. Radio sweater. Mga 5 years siguro. Mga 5 years na yan. Na to mga kayami, 5 years na daw. Habang nagsasalita kayo, Laki ng katawan, no? Sabi kong F1 balik sa nanay, balik sa tatay pala to, na GM Fantastic na talagang pinapamblend natin sa Mangyan Dome. Kaya pag umanak na yan, talagang Mangyan Dome na yung tawag niyan. Siyempre naman alam niyo naman kung gano'n ka-expensive yung aking dome. Talagang masakit sa bulsa. Yan, ito ang aming white claret. White claret. Yan, white claret po ito. Ilang materialis mo na ngayon, boss? Oo, ginagamit ko itong materialis. Although nasubukan ko na rin to. Subukan na rin yung mga anak nito. Saan mo kinocross ngayon yan, boss? Sa sa mga white ko rin. So, wait. Oo, sa white ko rin. Ganda. Solid, laki. Oo, laki nito. Mga produce yan, yung mga pinapupuro ko niyan, yan yung yung 25,000 ang isang stags. Yan na, bali ang trial niya na 55,000. 15,000 yung babae. Tapos ito naman yung sinasabi nyo sa akin na kanina na nabulik na nag-viral. Papakita ko sa inyo para alam din niyo at kung paano nyo sabihin sa kanila kung bakit nag-viral ang manok na to. Excited na tayo mga kayami. Papakita na ni Bossing. Yung nag-viral sa akin sa TikTok na bakit daw po sobrang mahal ng aking bulik. Yan mga idol. Bakit nga ba, sir? Bakit? Alam nyo kung bakit nagmahal ito? Kasi alam nyo kung sobrang nai-inbreed ko na ito sa tatay niya. Yan. Nakailang balik na ako nito. Tama edad na yan. 2 beses na ito nagbigay sa atin ng karangalan. Kumbaga sa retired na siya. Retired na siya. Kailangan natin padamihin.
para mas marami magbasa atin. And yun, ito yung mga bagong stag natin na mga Gilmore hats yan. Talagang ilang beses ko yung ibinalik para lang magamit nating pang-breeding next season yan mga idol. Kaya po talagang yung mga bloodline ko po dito na pinapadami, yan po kaya po yung John Bishop, Gilmore, tsaka yung Gilmore. Siyempre, papadamihin natin para mas lalo tayong ibas. Ang ganda kay sir, bukod sa pagpa-farm, meron pa siyang ibang negosyo, may iba pang business si sir. Ano ba yung nasa harap namin, sir? Yung chicken pastel namin, yan naman ay gawa ng anak ko na talagang wala silang pasok, sinasaydlan niya na malay mo dumating yung panahon na makilala rin. And siyempre, yung number 1 yung hanap buhay. Ibig sabihin, sir, talagang pamilya mo ang gumawa niya talaga. Oo, kami-kami lang sa bahay. Tumatanggap pa kayo, sir, ng mga reseller? Sa mga reseller naman, walang problema. Mas gusto natin yan. Bagay, ika nga sa business kasi mas maganda, meron kayong leverage. Iyon, Tsaka sir, malaking tulong yan sa amin. Kung halimbawa, marami tayong mga reseller na magusto, mas kakalat. Mas kakalat. Totoo. Parang yan sa pag-aalaga ng mga manok yan eh. Kung wala nagsishare sa iyo, wala na nag-idol sa iyo, hindi na makakalat yan. Gandun ka lang. So ayun, sa mga viewers natin dyan, sa mga nais na mag-reseller na tong ng produkto ni sir, yan, kontakin nyo lang si sir sa kanyang FB page at TikTok. FB page ko yung rapper yun. Although dalawa naman yung ginagamit ko, yung Pexo Natchery, tsaka yung akin din yun yung Pexo Natchery, tsaka yung rapper yun yung ginagamit ko. Sa TikTok ginagamit ko naman yun, rapper yun. Sa TikTok. Ano benta nyo yan, sir, para malaman agad ng madla? Ang bigay namin yan 90. 90 pesos. Oo, 90 pesos. Parang Full price? Mas mababa to, parang 85 bata to. 85 yung sili. Ito sa mga reseller, sir, tawag na lang. Sa mga reseller naman, gusto mag-resell ng ganyan mga produkto namin na yan, i-PM nyo lang ako. Rap Periol. Kita nyo na, yan ang kagandahan sa pagbablog ng Team Pausbong. Alam nyo kung bakit? Bukod sa ibablog namin ng bonggang-bongga ang inyong farm, kung meron pa kayong ibang produkto, sasabit natin yan, ipapakita katulad si Sir, may produkto, ipakita na natin yan, di ba? Next natin, pare, sino ba? Yan sa mga kaibigan natin, tayo sa mga makakapanood ng farm, may-ari ng farm, open po kami, baka gusto nyong magpa-vlog ng farm, backyard, lahat. Yan ang hilig natin PM lang kayo. Isa sa channel namin lahat yan. Kay iVlog, kay Yams TV, kay paring Melbert, kay Kaloy, kay Kuya Rancy. Mamili lang kayo kung kanino nyo PM pupuntahan namin. Who's next? May tinatawag tayo pare, who's next? Who's next? Hindi siya kahit hindi farm na mga ganito, yung farm na backyard lang. Backyard. Basta makakatulong ang Team Pausbong, doon kami. Sir, bago tayo magtapos, baka may isi-shoutout ka sa mga viewers natin. Sinashoutout ko nga pula sa ang aking may bahay, si April Andiaso. And siyempre, doon sa dalawang anak ko. And siyempre, sa lahat ng mga kamag-anak ko yan, shoutout sa inyo lahat. Sana lagi niyo akong i-follow, like, and share. Importante doon. At saka naman po doon sa aking sa mga aking followers, 108,000 followers. Maraming salamat sa inyo lahat, mga idol. And siyempre, kung hindi po lang tulong ninyo, siyempre, wala naman po tayo. Sa Facebook account ko po, yan mga idol. At saka sa TikTok, I love you. Sige na, kita-kita lang ulit sa ating next farm sa Tianggian, Babush. Bye-bye. Pausbong!